Yumaman dahil sa baha. Ito si Sara Diskaya at kanyang husband niya na si Kari. Ngayon, latag na natin kanina, napakarami, mahigit 40 ang kanyang sasakyan na puro SUV na mamahalin. At halos lahat ay American cars. Kasama niya ng Rolls Royce, 2 Rolls Royce. So, may Cadillac siya, may Lincoln, may kung ano-ano pa. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin, ang simulain ng mag-asawa na mahirap pa sila sa daga lalo ang kanyang mister. Siya naman ay galing sa na anak siya ng OFW. So ito po si Sara Diskaya at huwag niyong paniwalaan kwento nito kasi siyempre may halong ano na to. Interview po ito ni Julius Babaw sa kanila. So ito po 'yon at pakinggan natin. Ito po. Exclusive interview ni Julius Babaw at pinagkitaan ng Julius Babaw kasi ang daming ang daming views. 412,000 views. So anyway, ito papaplay natin. Umutang ka kung saan. Walang-wala talaga kami. Sabi ko, sige kasi nagtatrabaho ako nun sa John Robert Powers as an English teacher. Punta akong Singalong. Kinukuha ko yung pera. Umuulan talaga nung time yan, di ba, Undoy? Baha na sa Singalong. Naglalakad ako. Alam niyo, parang sa pelikula na naglalakad ka na tumutululuha. Ibig sabihin, nung panahon ng Undoy, mahirap pa sa daga ito. Ang bilis naman niya yumaman. Bakit kaya? Parang awang-awa ka sa sarili mo. Oo. Kung paano ko iba sa uli yung inutang mo, yun ang pinakamahirap sa lahat eh. Kung paano mo gagawa ng paraan. So inaaway na kayo ng mga naniningil? Actually, nung nangutang kami may mga friends kami na yun yung malaking tulong na pinautang kami. Pero alam din nila kasi contractor din sila. Yung pinautang sa amin, parang pakikiusapan mo na, ate, baka pwede sa susunod na ano. O sige, walang problema. Very maluwag naman. Doon yung parang medyo ginawa, no? Pero yung, syempre yung sa bangko, yun yung wala kang magawang paraan. O yung kotse namin na binili, second hand na nga lang namin binili. Hinatak pa? Yung si Global the Win yan? Hindi, yung isa. Yung kotse natin ngayon, yung iniwan na natin. Si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Hirap pa kami noon buuhin. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano. Siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So, ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month. Yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Kapag sa site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitimpla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin. Hindi namin binebenta tong Adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang kami. Ito naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin. Parang dito na kami naging... Hanggang sa lumaki yung business. Yes. Dala nyo to? Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na. Pina-re-upholster dapat gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, pina-re-upholster. Ang nangyari po nito, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko. Natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat.
minsan nga sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Bookish. Computation, konsepto. lahat-lahat. Pero pagdating sa mga Actual foreman, execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sabihin ko, Naging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Pagkatapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. So, ibig sabihin sa tatay pala ni Sara Diskaya sila, nagsimula. Hindi ko maniwala. Kasi yung tatay ni Sara Diskaya ay waiter sa London. At yung nanay niya, chambermaid sa hotel. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Matututo Kasi ng kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon Ganun ba? So, hindi naman ako maniwala dyan kung wala kayong matik-matik na ginawa. Of course, nagbigay kayo ng mga suhol-suhol, naghingi kayo, nag-umpisa kayo dyan. At dahil sa suhol, nagkataon na nakakuha ka ng kontrata sa suhol, tuloy-tuloy na yon. Ganun na nagsimula. Hindi kayo makakuha ng kontrata kung hindi kayo magsusuhol. turuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private po. bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, halimbawa, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain, na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa Sa budget. program. So, nagsimula siya sa private. Kasi kukunti na daw kita. So, ibig sabihin, alam nyo na, ibig sabihin, indirectly, inamin na doon ang laking kita sa gobyerno. So, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang Abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall no time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan. Okay. Yun! Paano yan? Paano kayo nakapasok? Umamin nga. Nung nag-DPWH sila, doon na sila yumaman. Umamin. Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Malit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga ganun. Yes. Ay, hindi, wala. bid lang po. Oo. Ano kayo nakalusot doon Bidding. sa bidding? Yung prices namin, lower than Lower. Yes. Oo. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno. parang 10 yata, masaya na tayo. O, parang dati noon, pag 10. Ang galing naman niya. Hindi pa kayo engineer. Galing niyo naman mag-manage. 10. Isa nga lang, mahirap na kayo. pabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na maliliit, na maliliit. sama-sama. Oo. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya-masaya na kami. Oo. Oo. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami at minsan pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng Isang kahit malaki. mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 maliliit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay nyo? Actually, marami eh. Kasi Marami. nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko. Yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo, Yes opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago Ganyan nito yung kwento buhay kung ninyo? totoo Ano yan. mga changes na nangyari?
siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi noon yung tatlo apat na sila pala nag-aaral, ang hirap na installment basis, minsan pumapalya ka pa. Nakikiusap pa kami. So yun yung medyo yung parang yung tinik na alam mo na whole year bayad ka na, wala ka nang iisipin sa mga anak mo na yung tuition fee nila, yung gamit nila sa school. No, hindi ka dun sa sale bibili kasi alam mo may budget ka naman. Oo. Tapos sa employee side din namin. No? Sa employee side namin, syempre, the more na gumaganda namin, sumusunod na kami na sumusunod sa batas. Kasi kadalasan po kasi ng ibang mga construction company. Umaamin sila na hindi pala sa sumusunod sa batas dati pagdating sa batas ng paggawa sa labor law. Palibasa, ang tawag nila doon ay project-based. Kadalasan, hindi sila masyadong sumusunod sa batas dahil inisip nila, pagtapos ng project, hiwa-hiwalay na tayo. Babay na. So sa amin, hindi po. Ang ginawa namin, dahil tuloy-tuloy naman yung mga project namin, talagang ginagawa namin regular kaagad ang namin, mga tao namin. At binibigay namin kung anong government requirements na makasunod ka sa batas. At katunayan, nilalagpasan pa namin kung ano ang wala pa sa government requirements, dinadagdagan pa namin ng iba't ibang uri ng mga benefits yon, katulad ng insurance, healthcare, at saka other benefits pa po. Yun ang way din ng pasasalamat namin sa lahat ng mga employees namin. Dahil kung hindi naman dahil sa kanilang lahat, hindi kami abot sa ganito. Hindi kami makakarating sa ganito klase ng tagumpay. Kasi kung kaming dalawa lang, hindi namin kaya yun. O, kumbaga, inalagaan namin sila dahil inalagaan naman talaga nila ng gusto ang company. Kaya binabalik namin sa Kailangan yung tulong ng mga politiko na kurap. kanila lahat. Kumbaga, kaya kung kami po may mga Christmas party, talagang bongga kami magpa-Christmas party. Kasi hindi kami yung bosses na you need to make an appointment bago kami makausap or dito, kung ano yung sinabi ko, yun yung susundin. Kami very open sa suggestions, ideas nila. Kasi baka mamaya, oo nga, boss nga kami, pero mamaya yung ini-implement namin na mga rules or regulations, hindi na yon. So, very open kami sa conversation with our employees. Yun yung sinasabi ko sa lahat ng interviews, nagpapa-interview sa amin, we leave our doors open. Why? Sisilip lang sila, may gawa ba si sir or si ma'am? Wala. Kakausapin na lang kami direct. Kasi hindi na namin pinapaabot yung problem or situation na malala na. Nasa-solve namin kaagad, let's sit down, let's talk about it, ano nangyayari. O hindi kami yung typical bosses na ang hirap kausapin. Gusto namin kaagad-agad at gusto namin malapit. Actually, malalapit yung mga employees namin. We treat them like our second family. Grabe ang bahay nila. Kuya Curly, napansin ko dito sa building nyo, punong-puno na mga stones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start ang paghilig namin sa ganyang klase ng bagay. Simula po nung before po kasi, nag-start kami sa pungsoy-pungsoy kasi may kaibigan kaming isang Pilipino na may kaibigan Chinese na naniniwala siya sa pungsoy. Sabi ko, ba't hindi kaya natin subukan? Bumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy, art. Tapos may placement siya. Binabasa ko yung kay Martes Allen, kay Lilian Tu na mga books. Every year yon. May placement siya kung saan dapat iligay. So sinubukan ko. Sabi ko, ba't ganun? Parang anggang na dating. Minsan walang-wala na kami pera, nakasingil kami. Minsan parang kulang ka na ng ganito, biglang may dumating. Tapos sabi ko parang parang namamagnet niya. So sinubukan ko hanggang nung sumunod na taon, 20, nag-aaway na kami mag-asawa dahil ba't daw ako gumastos ng pangpungsoy items na umabot ng 20,000. Pero ang ganda ng result. So ang nangyari, nung sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy items. Para ilagay dito sa north, south, west, east, iba't ibang klase ng placement yon. Taon-taon pinapalitan kasi yon. Napansin namin sandali, parang kakaiba talaga parang may hatak talaga na parang ang gaang ng dating. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang faith pa namin kay Lord, hindi naman talaga nawala. Kasi sabi nila, pungsoy is science. So sabi ko, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mawabawasan ka lang ng kapirasong pera. Tapos ang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Ngayon, nagtaka ako. Sabi ko, the more nagkumakas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, sandali lang. Di ang ginawa ko, nag-research ako sa pungsoy ng China.
nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese dito sa may Ongpin. So sabi ko, saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay? Pero gusto kong malalaki na, para malalaking swerte ang dumating. Sabi ko. Pagkatapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang. Try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal na bibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon na ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ng display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office Katulad mo. nito, ito nasa likod. Katulad po Ang ito. laki. Oho. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, pag kulay green. Pero yung mga ganito klase parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, na kinarve. Yes. Oo. Bali, hinati-hati sa ano yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga. Kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng, mababasag siya lalo. Kaya pinutol-putol. At dito na lang, So, ibig sabihin, yung mga lahat ng pongsoy items na nagbibigay swerte sa kanila sa mga discarding mga kurap, pang panunuhol para makakuha ng kontrata, ay yun ang nagbibigay ng swerte sa kanila, yung mga pongsoy. assemble. Kuya Curly, ikot tayo din sa lugar mo. Ayan. Anong mga klase ng mga bato makikita natin Ito, dito? mga citrine. Ito, ang ibig sabihin naman itong bato na to, mga citrine yan. Citrine, ibig sabihin yan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin, parang ina-attract mo yung money. So sabi ko, wala namang masama. May natural stone ka pa, may money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine, stone. Ito yan. Oo. Pareho rin. Tapos ito naman, yung mga art na ganito, yung pink jade naman to. Pink jade. O, akala ko dati, isa lang ang kulay ng jade, pero iba-iba pala ang kulay ng mga jade. May mga maliliit ka rin dito. Oo. Yan, mga jade Ang din dami yan. talaga eh. Oh. Oo. Ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po nito. Ito. Ano naman Ito yan? naman, money catcher naman yan. Frog yan, na jade din, na pang-catch ng pera daw. Kaya yan, may mukhang pera siya, Chinese money. Okay. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Pag inisip mo na makakasakit ka talaga. Pag inisip mo ang problema, magugulat ka na lang, maya-maya may problema ka na. Kaya dapat ang isipin mo, yung positive energy, pag inisip mo positive din ang papasok sa'yo. Tama. Pag inisip mo ang negative din ang papasok sa'yo. So, kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip pa, parang naglalagay ka ng isang bagay na, marami ang pera, marami ang bars. So, literal parang gano'n, literal. Gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mo makuha. Yes, kung anong bagay na, halimbawa, naglagay ka ng painting sa wall ng bahay mo na isang painting na nakakaiyak, nagdurusang tao, yun din ang magiging reflection ng puso mo. Yun din ang magiging laman niya. Pagising mo sa umaga, Ito, Kuya Curly, ito. ayan, ito naman po, ang tawag po dito, amethyst stone. Ano natural naman ang stone din amethyst? yan. Ang amethyst naman, yung parang love, ang ibinibigay niya, success and wealth din. Pero more on love siya. More on love. Kaya pag nakakita ka ng Stability. kulay na ganito, parang mapapansin mo, umiiba din yung aura ng mukha mo, umiiba din yung aura ng puso mo. Parang love. Parang in love. Di ba? Ito, sino ba to? Love. Ito naman si Kwang Kong, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Kasi ito yung parang general ng mga Chinese. So ibig sabihin, pag inisip mo wealth and success, magiging successful ka kasi inisip mo successful eh. Wealth, pag inisip mo rin yung wealth, kasi kung anong ilagay mo sa isip mo minsan mangyayari, pag inisip mo minsan na magkakasakit ka mamaya, magkakasakit ka eh. Pag inisip mo hindi ka magkakasakit, minsan, lalong hindi darating sa'yo yung sakit, lalong parang tawag doon yung mind over matter kung tawagin. Parang pungsoy din yun eh. Pero hindi na to bato. Naniwala ka ito, dyan? bakal siya. Bakal yung na. bronze.
Symbolism lang siya, no? Yes. Ito naman, ano? Ganun din, amethyst din yun. Lagyan namin ng iba't ibang klase ng stone. Kasi yung mga stone na yun, may mga ibig sabihin, yung parang healing, something, iba't ibang uri ng ibig sabihin. Arwana. Araw-araw naman, ang ibig sabihin niyan, wealth din yan. Wealth. Kasi una-una, parang coins kasi yun eh. Coins. Money, ang kaliskis niya. Kaya mapapansin mo sa Chinese, yung arwana is symbol of money. Ba't di ka na lang bumili ng totoong arwana? Bakit? Yung arawana na Mas totoo. mahal pa yata yung bato na yan. Namamatay kasi yun eh. Grabe, no? Si Buddha, yun naman ang ibig sabihin ng Buddha. Ito naman, parang pag nakakita ka niyan, di ba, minsan parang relax ang pakiramdam mo. Parang, kaya mapapansin mo, yung mga ganyang klase, makikita mo sa mga spa. Mga spa na... meditation spa. Yes. Kasi ang ibig sabihin ng meditation niya, nagpapahinga ka, nagre-relax ka. So tuwing makakita ka ng ganyan, parang nagkakaroon ka ng inner peace at saka relaxation. So natural stone talaga, ganyan ang itsura niya. Yes, oo. Kasi tinawag hindi perfect yung shape, no? Oo. So ngayon, pag inisip mo yung nakaka-attract na bagay na, ay, nakaka-attract ng bagay na pera. So, pag inisip mo na nakaka-attract ng pera yan, minsan yun din ang nilalagay mo sa utak mo na nakakapag-attract. So, parang nagiging instrumento siya na mag-isip ka ng isang bagay na nakaka-attract. Yun ang paniniwala mo. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na mind over matter minsan. Ano naman to? Ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po. Dito nilalagay dapat mga alahas, Grabe. jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alahas yan. Ano po wala kang alahas? Maglako. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po, ang ginamit namin dito, yung backhoe. Kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadalawang tonelada rin ang bigat niya. Kasi mas mabigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan. Pinasok na. Kasi hindi niya kayang ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Okay. Yun. Ito naman, si Kwang Kong din yun. Yung isang kaibigan ko rin na si Jay, ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. So ito naman, ang version naman niya, kapareho din ng doon, kaya lang iba lang yung kulay niya. Bronze din to. Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity. Eto, dito ko na-impress. Isang Ito, jade buong din ano po to, yan. no? Jade din Na po yan, kinerve. pero mapapasit kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. So Yan isang po. buong bato to. Yes po, bato po yan. Tapos inukit-ukit niya hanggang sa Opo. magkaroon ng mga imahe. Oho. At ito, pato to, na alam mo yung jade na, alam mo yung matandang-matanda na may halong kahoy? Oo. Di ba minsan ng kahoy, nagiging parang jade din yan sa nakalauna ng napakahabang panahon. Kaya mapapansin mo, yung texture niyan, nagiging may portion na bato at kahoy. Tingnan mo naman, no? Halika, job tingnan mo to. Paano niya na carve itong mga puno na ganito? Oo. Galing sa bato. Grabe yung Pinong-pinong pati pagkakagawa. yung tao. Kinarve yan ganyan. Isang buo yan na bato. Oo. Papaswerte din yan. Oo. Pero sabi ko, talagang swerte talaga. Dahil noon na, isang uri ng art kasi ito eh. Oo. Isang uri ng art. Mapapasin nyo, jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yun, dyan napunta Yan. pera ng So ito, Pilipinas. ang ibig sabihin yan, success and wealth naman. Oo, bakit Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. So parang pag once na yun ang ginawa mong symbol, isang malaki at malakas, iniisip mo parang malaki at malakas ka na rin. Ganun ang prinsipyo, no? Oo. Parang kung ano yung nakikita mo, may-vibe mo yung, Oo. yung mga qualities doon. Mhm. Yun, nito, isa pa to. Parang yung kanina rin. Ito, mas matindi rin po ang nito. Yung carvings niya. Wow! Maswerte din daw Oh my to. gosh, Jade din siya. grabe si Tali. Jade. Pero ibang kulay ng jade naman to. Oho. Grabe. Yun. Mga Pero detalyado matitalyado yan. puno, bato, mga tao. Yung ano niya, Imagine sa isang bloke yan, ha? Isang buong, tapos inisa-isa nila yan. Oo. Inukit-ukit yan hanggang sa magkaroon ng form. Oho. Kaya yan, talagang siya, yung very rare yung ganyan. Hindi siya, hindi siya, kasi ang hirap yan, Ang hirap. I can just imagine, paano yan? Ilan taon na gumawa nito? Ilan sila na carver? Hindi ko lang malaman. Basta ang sabi sa akin, Talagang ang natin nag-curve kaya daw to. niyan ay inabot ng mahigit 1 taon. Lang? 1 year.
1 year kaya lang sa ganito ka-complicated. Kaya naintindihan ko yung presyo nito. Minsan, hindi na yung bato ang pag-usapan natin eh. Yung talent na lang ng nag-curve niyan. At the same time, may pampaswerte ka na, may ano ka pa. Oo. May- Magkano yung price nito? Ganito po, umabot din kami ng halos mga 7. 700. Ganito. No, million. 7 million. 7 million, guys. Oho, yung ganyan. Mhm. I can Pero understand. sobrang bigat Sobrang hirap naman gawin yan, no? Pero at saka ang bigat po niyan. Ito, balit din. O yan, hindi naman masyadong mabigat yan. Oh. Kasi sabi mo raw, Kuya Curly, kapag kaya mong buhatin yung jade o yung bato, pwede mo nang iuwi. So, ito parang ano, kaya ko, pwede ko na ba iuwi ito? Pwede na? Joke lang. Yan ang bigang bawi, no? Ito, hindi ko kaya iuwi ito. Kailangan ang pinabubuhat Mahirapan namin ako dito, dito. yung malalaki Bigat. lang. Ito naman, yung ano namin, Uy, Namanga na ganda si, nito. oo. namanga na si Julius Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Kaya mapapasin mo, pera. Pera ng Chinese, yung kaliskis niya. Oo. Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Oo. Pag inisip mo hindi ka makakaroon ng pera, wag asahan mo na hindi ka na talaga magkakaroon ng pera. Iba rin, ha? Oo, pero Parang mapapasin mo, ceramic. ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo. nga, no? Oo. Parang bakal naman Ito, yan. pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. So dapat yan nakaharap sa labas. Para yung swerte daw. Papasok. Yun. Ito. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Kaya mas maganda kapag may bisita ka, nakatutok siya sa bisita mo. Para yung bisita mo, makukuha mo siya. Yung client mo, makaklose mo kagad yung deal. Kasi parang Minamagnet niya. parang kinukuha niya yung ano niya, yung opportunity para sa kanya. Kaya tawag dito money catcher. Yun. Ito naman kay Dami-dami. Buddha. Hindi naman nagbago ang religion namin, hindi rin nagbago ang faith namin. Mas lalo pang lumakas kasi ito lang naman parang inspiration mo lang naman to. Hindi naman para sambahin mo o ano pa mga klase ng bagay. Parang artwork, no? Yes, may art ka na. Artwork na minsan, may mga dumarating naman na, ano, na di mo ma-explain na kasi ang pinapakita kasi nito, may pera, may gold. O di ibig sabihin parang wealth. Malaki ang tiyan, natural, sagana. Literal, no? Sagana, nakangiti, natural, masaya. So yun na naman ang binibigay niyang sample. Eto. Wow, ano naman kwento nito? Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon. Nakita ko sa isang punsoy. Ang ganda. Oh, ano Ang liliit. Lahat ng nakita ko ang liliit, parang ganito lang kaliliit. Tapos mga, sabi ko, ayaw ko na maliit. Gusto ko para malaki yung swerte. Malaki din ganito. So ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese sa Angpin, boss, kaya mo bang gawa ng ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya lang mahal, mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto kong magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Sabi sa akin. Tapos, may ganito. Yan tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganito? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. So, sabi ko, di swerte pala. Sige, go. Kaya may meaning din to. Lahat ng nakalagay na isda dyan, may bilang. Yun. So, ginawa ito sa China. Yes po, oho. At isang buong, ano yan? Isang buong bato. Isang buong bato yan na double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana, buwan-buwan, iba-iba ang background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko na naman ito. Ang problema, sa sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao yung mga empleyado ko. Pag inikot pa ganyan, kasi ang bigat talaga, baka mamaya makadisgrasya lalo. So ang ginawa ko, Phoenix ko na lang kaysa makapatay pa ng Ano tao. ito mga crack-crack na to? Natural po yan. Dahil una, ito po talaga, sa totoo lang, sa wild talaga, hindi ka naman makakuha ng ganito buong slab. O wala kang makakuha ng buong slab ganito. Kaya ang ginawa nila, pinagdugtong-dugtong, yung mga ganyan, pinagdugtong-dugtong. Kasi wala pong namimina na ganito ka buo kagad. Gano'ng katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po. Coming from a life na nakaranas ng hirap sa buhay, paano nyo ibinabalik sa mga tao nangangailangan?
di ba may saying na charity Sige, begins at handyan home. lang So, muna siguro tayo. na umpisahan namin, yung home namin is here, the office. So yung mga employees namin, sila yung pinagbibigyan namin. So sila yung mga nagpo-post. Nung pandemic, hindi namin pinabayaan sila. Every week, may grocery pack sila or yung vitamins or halimbawa na-confine sila dun sa quarantine facility. Pinapadalan ko ng food, ng vitamins. Yun yung pagbabalik naman namin kasi parang inumpisahan muna namin sa bahay namin bago namin nilabas sa tao. Ganon. At ngayon nga, nasa labas na yan. Yes. Okay ka, para ka... Balita ko, balik ka dinadagsado na- ng mga tao itong lugar nyo. Yes. Mga humihingi ng tulong. Yes. Anong pulisiyan nyo sa pagdating sa ganun? Paano nyo ina-accommodate yung mga taong yun? May mga request lang sila na humihingi sila ng financial or medical. Pero naka-system naman kami. Systematic. Yes. Para malaman namin kung sino yung balik ng balik at humihingi. Pero binibigyan pa rin namin. Kasi Yes. siguro kaya balik ng balik yan dahil talaga namang baka walang trabaho. Walang opportunity na nasa kanya, kaya wala Baka naman marinig siyang mo ako, panggamot. O baka mamaya Sarah maintenance Diskaya, naman, bigyan pabili mo na ba naman ako? ulit. Kapital? So binibigyan pa rin naman namin, hindi pa rin naman sila nawawalan. Pero kahit pa paano, nililimit namin kasi baka mamaya nag-aabuso na rin. Yes. Oo. Kasi we would like to give everyone a chance. Tama. Hindi pwedeng ikaw lang, hindi nabigay kami ng bigay, may iban mas nangangailangan. Or iba, kasi parang meron minsan na, bakit yung akin ganito lang? Yung sa kanya ganito kalaki. Siyempre, tinitignan din namin yung situation. Baka yung isa parang cancer patient or siya nangangailangan ng pangkain. Siyempre, iba yung ibibigay mo dun sa gustong lang kumain or dun sa compared sa may sakit. Kailan kayo nagsimula sa pagtulong ng ganyan? Naku, matagal na. 20, simula nung nag-umpisa kami, 2013 yata, 2012, 2013, 2013, tuloy-tuloy na. Kahit may mga eruption ng sa ibang lugar, Yes, yung sa Taal. Taal. Pinuntahan namin. Yung mga humihingi sa Nabigyan amin ng pera, oh. medical mission through financial at saka gamot na literal na Yes. pinadadala doon sa lugar nila na humihingi Nag-mission, sa amin. nabigyan ng Mga, pera. mga wheelchairs na mga hinihingi kaibigan sa natin sa amin. iba't ibang lugar kagaya ng bandang Mindanao area, dito sa bandang Quezon City area, mga Laguna area. Tapos So- parang nilimit na namin, gusto namin, kami naman na mamigay, ano kaya feeling? Oo. No? So, nung birthday niya, sabi ko, ano kaya magbigay tayong wheelchair? Niya, o nga no, try natin. So, nagbigay kami ng wheelchair, quad cane, Oo. nung birthday niya, parang 2 years ago. Parang inano lang namin, parang Oh, parang hindi natin testing. lawakan yung pagbibigay pa Testing natin. lang. Kasi kadalasan nung pinakamalaki pagbibigay namin, labas ng Pasig. Mm-mm. So, anong nangyari? Bakit hindi natin ipasok dito sa Pasig? Tinaray lang namin. Ang ginawa namin, kasi wala kami alam na pwedeng pagbigyan. Mga wheelchairs, barangays. etc. Ano pa mga klase ng bagay. Eh di, ginawa namin, tinesting namin, sinulatan namin yung mga barangay captains, bakit pwede nyo kaming tulungan kung sino ang pwedeng pagbigyan ng mga tulong. Eh doon sa mga nanonood sa atin ngayon, anong dapat nilang tandaan? Kung sakaling gusto nilang humingi ng tulong sa inyo, paano bang sistema na dapat nila malaman? Gagawa lang naman sila ng request letter. Nilalagay, halimbawa, if it's for medical assistance, meron din kaming siguro nire-request yung, halimbawa, yung copy ng reseta nila, tsaka certificate of indigency. Kasi baka mamaya yung gamot nila, meron kaming available dito. So, binibigyan na namin yung parang 1 month supply ng gamot nila, tapos may financial assistance din kasama. Para yung financial, sa ibang bagay, pwede nilang bilan ng bigas or something na hindi nila magagalaw kasi may gamot na sila. Saan nila ipapadala yon yung letter Yung na yun? letter, personal nilang dadalhin dito sa office. Tandaan nyo na ako manghingi ka ng pera sa Tsaka mga hindi kami na kabataan kasi na ito. madami din nagre-request ng GCash, which is parang hindi ako comfortable o hindi kami comfortable dun sa GCash. So, mas better if personal din namin sila nakikilala or nakikita. Siguro pakita natin yung yung Facebook page nyo, no? Kung saan sila pwedeng magpadala Yes. ng kanilang mga letters, mga Yes. request sa inyo. Oo. Kaya papakita ho natin ngayon para kahit papaano hindi na ho kayo mahirapan. Baka kasi, di ba, magagaling pa sila sa malayong lugar. Darating sila dito, yung pala magkakaproblema rin. Ano? I-assess yun na lang yung kanilang mga request. Actually, kahit yung ID lang nila tsaka request nila, yun lang po para talagang, kasi minsan yung iba, parang hindi namin kilala talaga, baka mamaya, tapos yun nga, humingi pa Gcash daw. Wala. Minsan may iba pa nagpadala, bank account, doon na lang daw i-deposit. So, Ngayong napakaganda na ng buhay ninyo, pag naiisip yung pinanggalingan nyo, paano anong naglalaro sa isip nyo? Paano may explain itong, Parang minsan, itong blessing na dumating sa inyo? opo, parang gusto mong
maging inspiration yung nakaraan mo, Yes. pero ayaw mabalikan, kundi ang pagbabalik na kailangan gawin mo ay tulungan mo yung mga ganun din na nakakaranas ng katulad ng naranasan mo before. Kasi naiintindihan, kumbaga, ikaw ang unang nakakaintindi sa kanila kasi unang-una nanggaling ka dyan eh. So, danas mo yung pusong kung paano ang mahirapan ng ganyan, paano yung utak ng tao na nakakaranas ng ganyan. So, dama po namin yun kasi unang-una po, pinagdaanan talaga namin. Kaya sabi namin, pag nakakakita kami ng ganyang klase ng tao, hindi kami kagad nagdadalawang isip na tulungan dahil nakikita namin yung sarili namin sa kanila. Sa tingin nyo, saan galing ang lahat ng ito? Ng blessing na to? Yun nga, sabi nga Saan galing? di ba sabi nga ng husband ko, hindi Sa pera ng mo Pilipinas. ikahihirap kung tutulong ka sa ibang tao. Parang feeling namin yung tinutulong namin, yun yung nagiging blessing na pabalik sa amin. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Na kasi pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Oo, parang nananaginip lang kami. Pero yung pagtulong namin sa tao, parang yun yung kung bakit kami nababalikan pa ng more. Oo. Parang yun yung feeling namin, good karma. Parang gano'n. Actually, parang sa akin, nararamdaman ko, baka sabi ko, mukhang may pagtawag pa si Lord sa amin. Baka mamaya itong mga bagay na ito ay pinahiram lang ni Lord sa amin para sa isang bagay na magamit namin, para isang next na uri ng pagtulong. Baka mamaya ito ang ginawa niyang paraan upang makatulong kami sa iba pang mga tao na talagang walang-wala dahil inisip ni Lord na kayo lang pwede. Buisit, hindi ako maniwala dyan sa mga kwento mo. Galing ba kay Lord lahat yan? O, sige. Comment. Galing ba kay Lord ang lahat ng mga ito? Oh. Galing to sa mga flood control. Galing sa bahayan, dapat babahain din kayo. So shoutout talaga ako, no? Kay Romy Panagsagan, Another Napoles. Tapos kay Glyn Oy, inutang ng bansa at kinulimbat pa sa isa lang ang dahilan, mga politikong kawatan at kasabwat pa ang mga ito. Sigurado po yan. Tapos si Eric Inad, boss attorney na ba ay traidor, kwento lang yan para sabihin na na mahirap para kawaan sila. Sana ba ako? Si Eric Inad, no? Para sabihin na kaawaan sila, grabe yung utang dito sa Pasig yun. May tax plus sila na utang eh. Tax nila, di binabayaran. Kaya hinahabol yan, Mayor Vico, sa mga tax evasion. Bernard Magtibay, dapat po pangunahan ni Senator Rapi Tulfo. Na minsan, hindi ka makakaasa kay Rapi Tulfo. Wala namang alam sa baha yan. Eric Inad, madali lang gumawa ng kwento pero ang ginawa nila sa flood control dapat bayaran nila o kaya bawiin yung lahat ng kayamanan nila para gamitin ulit pag ayos ng flood control. So, Pagaw Baker, politiko ang nasa likod niyan, naimbag ang malim sa mga kapsat ko. Kat panapon. So, maray napon sa mga kaibigan ko. Maayong hapon. Maupay nga kulop. So, Cassandra Daisy, Department of Public Highways, kailangan imbestigahan. Shout out Senator Marcolita ng Blue Ribbon Committee. Mel NSJ, Engineer Tiradorin, nakakalula ang 40 cars, daig pa ang woman of steel ng Pilipinas. Grabe, unbelievable, saan galing? Helen Bagyo, relax kayo samantalang daming nangangailangan ng nabaha. Gahaman talaga kayo. Mupam Dawson, so, nakaka-high blood. Tapos Helen Bagyo ulit. Mga Miss Magel, siguro yan from China. Smuggle sa China. So, Rodi Rabi, Pastor, good afternoon.
Ngayon, si Cassandra Daisy. Nice to learn na may iba't ibang paniniwala and we need to respect that. Pero ang maki sa what sa kurakot galing yan lahat eh. Ay dapat hindi pinapagawa. Si Denby Ilacion. Sa totoo, ano ang totoo na pangalan nila para ma-search ko? Ang pangalan nila po ay Sara Diskaya. Discaya. Sara, Sara. Pero ang pangalan nito totoo ay si Zara. Caeziara. Yan, ang totoong pangalan niya. Renato Serra, sana tinanong ni Julius kung magaling siyang magbigay ng suhol sa mga empleyado ng gobyerno. Talagang dapat gano'n itinanong. Kevin Gasman, putik yan, grabe, talagang daming muebles, milyon-milyon. Nicolaste, hindi maganda ang magtulong kung ang tinulong ay nanakaw naman. Jocelyn, Mil NSJ, hindi na nakakalula. Okay. Helen Baguio, relax na relax ha. Madam Dawson, tapos Rudy Rabi, Cassandra Daisy, at iyon lang po lahat, no? Nonoy Taying, maiksi at simple lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Wala nang mga magagarang bagay na makamundong kayamanan. Mel in SJ, Wax. Wala daw ka ano. So, Backspot TV. Dami magarasak yan. Sino pang iba? Miloso Su. Sana mapatawag at maimbestigahan yan. So, Mapam Dawson, sanang mabawi ng mga gobyerno yan. Rainan season, tama kayang katoto. Nakakainit ng ulo. Tapos Jocelyn, galing daw sa answer? Galing sa baha. Galing sa Diyos daw. Cardo sa bukid. Lord of Corruption. Sa Diyos ng mga corruption pala. Galing sa Diyos daw eh. Si Jocelyn, naku po, kay Rapi na talaga wala. Hindi ko niwala kay Rapi. Nicolas T. Pera-pera yan si Rapi Tolpo. Renato Serra, Denby Ilacion. Rudy Rabi, Jocelyn, may karma din yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo, ha? At may susunod ako.